Magandang araw po sa inyong lahat mga kabantay airport and travel. Isang mainit na pagbati ngayong summer peak ng 2026. Alam kong marami sa inyo, lalo na ang ating mga mahal na senior citizen at OFWs, ang abala sa pagbiyahe sa iba't ibang panig ng mundo. May umuuwi para magbakasyon, may bumabalik sa trabaho, at mayroon ding naglalakbay para bisitahin ang pamilya. Pero sa gitna ng excitement, may isang bangungot na madalas nating kinakatakutan. Ang biglaang pagka-delay o cancellation ng ating mga flights habang tayo ay nasa ibang bansa. Nakakapanghina, nakaka-stress at nakakaubos ng pasensya. Hindi po ba? Lalo na kung ang biyahe mo ay may koneksyon o kailangan mong makahabol sa isang mahalagang appointment. Ang mas masakit, marami sa atin ang hindi alam na mayroon pala tayong karapatan sa libreng hotel, pagkain at maging cash compensation kapag nangyari ito sa labas ng Pilipinas. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi lang sa Pilipinas may karapatan ang pasahero. Sa maraming bansa, mas malaki at mas malinaw ang proteksyon para sa iyo. Ang problema, ayaw ipaalam ng mga airlines ang lahat ng detalye sa atin. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang mga secret na airline rules na dapat ninyong malaman para hindi kayo maloko at makuha ang nararapat na benepisyo. Hindi lang ito tungkol sa karapatan mo sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya humanda na dahil ibubunyag natin ang mga kaalamang magbibigay ng kapangyarihan sa inyo bilang pasahero. Bago tayo dumiretso sa mga specific na batas, mahalagang maintindihan natin na iba-iba ang Air Passenger Bill of Rights sa bawat rehiyon o bansa. Kung sa Pilipinas mayroon tayong Air Passenger Bill of Rights na nagbibigay proteksyon sa atin, mayroon din sa Europe, North America at iba pang lugar. Ngunit mayroong mga common ground ang mga batas na ito na dapat nating tandaan. Una, ang karapatan sa impormasyon. Obligasyon ng airline na ipaalam sa iyo ang dahilan ng delay o cancellation at ang estimated new departure time. Pangalawa, ang karapatan sa care and assistance. Ito ang libreng pagkain, inumin at minsan ay komunikasyon. Pangatlo, ang karapatan sa rebooking o refund. Kung ayaw mo na maghintay, dapat ibalik ang pera mo o i-rebook ka sa susunod na available flight, minsan pati sa ibang airline. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang karapatan sa compensation o bayad pinsala na siyang pagtutuunan natin ng pansin ngayon. Ang compensation ay hindi lang goodwill gesture ng airline. Ito ay iyong karapatan sa ilalim ng batas, lalo na kung ang delay o cancellation ay kasalanan ng airline at hindi dahil sa extraordinary circumstances tulad ng masamang panahon o strike ng air traffic control. Kaya, huwag kang magpapaloko sa simpleng sorry lang ng airline. Alamin kung kailan ka may karapatan sa totoong kompensasyon. Tara na't alamin ang mga detalye sa iba't ibang bansa. Simulan natin sa European Union kung saan marahil ang pinakamalakas na batas para sa karapatan ng pasahero ay ipinatutupad. Ang EU Regulation 261/2004 o mas kilala bilang EU 261. Napakalaking benepisyo nito para sa mga OFWs at seniors na naglalakbay patungo o mula sa Europe o sa loob ng Europe. Ano ang sakop ng EU 261? Sakop nito ang lahat ng flights na umaalis sa isang EU airport, regardless ng airline. Sakop din nito ang flights na dumarating sa isang EU airport basta't ang airline ay isang EU carrier. Halimbawa, kung galing ka ng Pilipinas papuntang Paris via Emirates, hindi ka sakop ng EU 261. Pero kung galing ka ng Pilipinas papuntang Paris via Air France, sakop ka. At kung galing ka ng Dubai papuntang Paris via Air France, sakop ka rin. Ngayon, ano ang makukuha mo? Una, care and assistance. Kung ang flight mo ay na-delay ng 2 oras o higit pa para sa short-haul flights, 3 oras o higit pa para sa medium-haul, o 4 na oras o higit pa para sa long-haul, may karapatan ka sa libreng pagkain at inumin. Kung ang delay ay umabot ng magdamag, obligasyon ng airline na bigyan ka ng libreng hotel accommodation at transportasyon papunta at pabalik ng airport. Hindi ka dapat magbayad kahit piso para dito. Pangalawa, rebooking or refund.
Kung ang flight mo ay na-delay ng 4 oras o higit pa o na-cancel, may karapatan kang mamili. Full refund ng iyong ticket o rebooking sa susunod na available flight o sa ibang araw na mas gusto mo, kahit sa ibang airline kung kinakailangan, ng walang dagdag bayad. Pangatlo, cash compensation. Ito ang pinakamahalaga. Kung ang flight mo ay na-delay ng 3 oras o higit pa sa iyong final destination o na-cancel at ang dahilan ay kasalanan ng airline, hindi dahil sa extraordinary circumstances, may karapatan ka sa cash compensation. Gaano kalaki? 250, halos shared 15,000 para sa flights na 1,500 km pababa. $400, halos 24,000 para sa flights na 500 km hanggang 3,500 km. $600, halos 36,000 para sa flights na higit sa 3,500 km. Isipin nyo, mga kababayan, kung gaano kalaki ang halagang ito na pwede ninyong makuha. Ang compensation na ito ay hindi na kailangan pang i-demand. Ito ay iyong karapatan sa ilalim ng batas. Kaya kung nasa Europe kayo at nakaranas ng ganito, alamin ang inyong karapatan at huwag magpatumpik-tumpik. Ngayon naman, dumako tayo sa Amerika, isang popular na destinasyon para sa ating mga OFWs at balikbayan. Ang US Department of Transportation o DOT ang nagpapatupad ng mga regulasyon dito. Mahalagang tandaan na ang mga patakaran sa US ay medyo naiiba kumpara sa Europe, lalo na sa usapin ng compensation para sa general delays at cancellations. Sa US, walang batas na nag-oobliga sa airlines na magbigay ng compensation para sa ordinaryong flight delays o cancellations na kasalanan ng airline. Ang obligasyon nila ay care and assistance lamang, tulad ng pagkain, inumin at hotel kung umabot ng magdamag ang delay at rebooking sa susunod na flight. Ito ay nakadepende sa patakaran ng bawat airline. Kaya kung na-delay o na-cancel ang flight mo sa US, mas maganda kung alam mo ang policy ng specific airline mo. Ngunit, may dalawang sitwasyon kung saan malinaw ang iyong karapatan sa compensation sa ilalim ng US DOT. Una, denied boarding, overbooking. Ito ang pinakamalakas na proteksyon sa US. Kung ang flight ay overbooked at ikaw ay involuntarily denied boarding, ibig sabihin, hindi ka pumayag na bumaba sa flight, may karapatan ka sa compensation. Ang halaga ng compensation ay nakabase sa haba ng delay bago ka makarating sa iyong destinasyon. Kung ang delay ay 1 to 2 oras, domestic, o 1 to 4 oras, international, ang compensation ay 200% ng one-way fare mo, up to $775. Kung ang delay ay higit pa sa 2 oras, domestic, o higit sa 4 na oras, international, ang compensation ay 400% ng one-way fare mo, up to $1,550. Kaya, kung ikaw ay na-deny boarding sa US dahil sa overbooking at hindi ka pumayag na mag-volunteer, siguraduhin mong makuha mo ang compensation na ito. Pangalawa, mahabang tarmac delays. Kung ang eroplano ay nakatayo sa tarmac ng matagal, 3 oras para sa domestic flights at 4 na oras para sa international flights, obligado ang airline na magbigay ng pagkain, inumin at may karapatan ka ng bumaba ng eroplano. Hindi ito diretsong compensation pero mahalaga itong karapatan para sa iyong kaginhawaan. Kaya, mga kababayan, kung sa US kayo nakaranas ng abala, tandaan ang denied boarding at tarmac delays, ang mga sitwasyon kung saan malakas ang inyong karapatan sa ilalim ng US DOT. Ngayon naman, puntahan natin ang Canada, isa pang pangunahing destinasyon para sa maraming OFWs at Pilipino. May sariling Air Passenger Protection Regulations o APPR ang Canada na nagbibigay ng malinaw na benepisyo sa mga pasahero. Ang APPR ay sumasakop sa lahat ng flights na umaalis, dumarating o dumadaan sa Canada, mapadomestic o international. Katulad ng Europe, malinaw din ang patakaran ng Canada sa compensation para sa delays at cancellations na kasalanan ng airline. At hindi dahil sa safety reasons o extraordinary circumstances. Una, care and assistance. Kung ang flight mo ay na-delay ng 12 oras o higit pa, obligado ang airline na magbigay ng pagkain at inumin. Kung ang delay ay umabot ng magdamag at kailangan mong manatili sa airport,
may karapatan ka sa libreng hotel accommodation at transportasyon papunta at pabalik ng airport. Pangalawa, rebooking o refund. Kung ang flight mo ay na-delay ng 3 oras o higit pa o na-cancel, may karapatan kang i-rebook sa susunod na available flight kahit sa ibang airline o makakuha ng full refund kung hindi mo na gustong bumiyahe. Pangatlo, cash compensation. Ito ang bahaging dapat ninyong alamin ng lubusan. May fixed cash compensation ang Canada APPR para sa mga delays na kasalanan ng airline. Ang halaga ay depende sa haba ng delay sa iyong final destination. Kung ang delay ay 36 oras, kad $400, halos $117,000. Kung ang delay ay 69 oras, kad $700, halos $29,000. Kung ang delay ay 9 oras o higit pa, kad 1,000, halos $42,000. Para sa maliliit na airlines, bahagyang mas mababa ang compensation, kad $125, kad $250 at kad $500 ayon sa pagkakabanggit. Ang mahalaga, malinaw ang halaga at hindi na ito kailangang pagtalunan. Kaya kung nasa Canada kayo o may flight na may koneksyon sa Canada, alamin ang inyong karapatan sa ilalim ng APPR para hindi kayo maloko at makuha ang nararapat na tulong at compensation. Ngayong alam na ninyo ang inyong mga karapatan sa Europe, US at Canada, ang susunod at pinakamahalagang tanong ay, paano ka magkiklaim? Maraming pasahero ang alam ang karapatan pero hindi alam ang proseso. Kaya narito ang konkretong hakbang na dapat mong gawin kapag na-delay o na-cancel ang iyong flight abroad. Hakbang 1. Document everything. Ang pinakamahalaga ay ang ebidensya. Kunan ng litrato ang departure board na nagpapakita ng delay o cancellation. I-screenshot ang mga notification mula sa airline. Itago ang iyong boarding pass at e-ticket. Isulat ang eksaktong oras ng delay, ang flight number, at ang dahilan kung may sinabi ang airline. Kung mayroon kang resibo ng binili mong pagkain o inumin habang naghihintay, itago rin yon. Hakbang 2. Kausapin agad ang airline staff. Huwag kang mahihiya. Lapitan ang customer service desk ng airline sa airport. Hilingin ang iyong karapatan sa pagkain, inumin, at hotel kung applicable. Kung hindi sila nag-o-offer, ikaw ang mag-demand. Tanungin kung ano ang dahilan ng delay at kung ano ang susunod na hakbang. Hakbang 3. Gumawa ng formal complaint. Kapag nakauwi ka na o nakarating sa iyong destinasyon, huwag kalimutang mag-submit ng formal complaint sa airline. Karamihan ng airlines ay may online complaint form sa kanilang website. Dito mo ilalagay ang lahat ng detalye, ang iyong flight number, PETSA, at ang ebidensya na nakalap mo. Malinaw na sabihin kung ano ang inaasahan mong compensation. Mapa-hotel, pagkain, o cash. Tandaan, mayroong statute of limitations o deadline kung kailan ka pwedeng mag-claim. Kadalasan ay 2 taon mula sa PETSA ng flight, depende sa bansa. Hakbang 4. Keep records. Itago ang lahat ng komunikasyon mo sa airline, emails, complaint reference numbers, at anumang sulat. Ito ang magsisilbing ebidensya kung sakaling hindi ka nila sagutin o tanggihan ang iyong claim. Hakbang 5. Huwag mag-atubiling mag-escalate. Kung hindi ka sinagot ng airline sa loob ng makatwirang panahon, karaniwan ay 30 araw, o tinanggihan ang iyong claim nang walang matibay na dahilan, huwag kang susuko. Maaari kang mag-escalate sa Civil Aviation Authority ng bansang pinanggalingan ng flight, o sa European Consumer Center kung sa Europe, o sa US DOT, Canadian Transportation Agency. Mayroon ding mga third-party claims company na makakatulong sa iyo, bagamat may bayad sila. Ang mahalaga, huwag mong hayaang balewalain ang iyong karapatan. Bagamat malakas ang ating mga karapatan bilang pasahero, mahalagang tandaan na mayroon ding mga exceptions at limitations ang mga batas na ito. Hindi lahat ng delays at cancellations ay may karapatan sa compensation. Una, extraordinary circumstances. Ito ang mga sitwasyon na labas sa kontrol ng airline. Kasama rito ang matinding masamang panahon, bagyo, snowstorm, political instability, security risks, o strike ng air traffic control personnel. Sa mga ganitong kaso, maaaring wala kang karapatan sa cash compensation, ngunit dapat ka pa ring bigyan ng care and assistance,
pagkain, inumin, rebooking ng airline. Ang problema, minsan ginagamit ng airlines ang extraordinary circumstances bilang dahilan kahit hindi naman. Kaya, maging mapagmatsyag at mag-research kung ano talaga ang nangyari. Pangalawa, airline versus third party. Kung ang flight mo ay na-delay dahil sa problema sa third-party service provider, halimbawa, ground handling crew na hindi affiliated sa airline, maaaring maging komplikado ang pagkuha ng compensation. Pangatlo, travel insurance. Ito ang isa sa pinakamahalagang ipinapayo ko sa lahat ng naglalakbay, lalo na sa ating mga senior at OFWs. Hindi lang ito para sa medical emergencies. Maraming travel insurance policies ang sumasakop din sa flight delays, cancellations, at lost luggage. Maaari kang mag-claim ng reimbursement para sa mga gastusin mo tulad ng pagkain, hotel, at iba pang incidental expenses na hindi na-cover ng airline. Basahing mabuti ang policy mo bago bumiyahe. Maaari rin itong maging backup kung sakaling hindi ka makakuha ng compensation mula sa airline. Sa 2026, mas maraming travel insurance products ang available, kaya pag-aralan ng mga ito. Ang pagkakaroon ng travel insurance ay nagbibigay ng dagdag na kapayapaan ng isip, lalo na kung mahaba ang iyong biyahe at may koneksyon sa iba't ibang bansa. Mga kabantay airport and travel, umaasa akong nagbigay ng malinaw na gabay ang video na ito para sa inyong mga karapatan bilang pasahero, lalo na pagdating sa mga delays at cancellations ng flights abroad. Sa dami ng Pilipinong naglalakbay sa buong mundo, mahalaga na armado tayo ng tamang impormasyon at hindi tayo maloko o balewalain. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa paggalang sa iyong oras at sa iyong pagkatao bilang isang pasahero. Tandaan, ang paglalakbay ay dapat maging isang magandang karanasan, hindi isang bangungot. Kaya, bago kayo lumipad, aralin ang inyong mga karapatan, ihanda ang inyong mga dokumento, at maging handa sa anumang posibleng abala. Gamitin ang impormasyong ibinahagi natin ngayon para makakuha ng nararapat na benepisyo at proteksyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa Bantay Airport and Travel para sa mas marami pang praktikal na gabay sa biyahe at airport warnings. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy na magbigay ng serbisyo. Maraming salamat po at mag-ingat sa inyong mga biyahe.